Hello everyone, this is the continuation of our report. My topic is all about cognitive development of the intermediate schoolers. Initial cognitive characteristics. Intermediate school children greatly enjoy the cognitive abilities that they can now utilize more effectively as compared to their thinking skills have during their primary years. There are 5 initial cognitive characteristics. The first one is reading development. In this stage is mao ni siya ang process sa pagsugod sa bata nga kanang mag-learn sila o magpadayon sila sa pag-learn sa mga letters in their entire life. So in this stage, 0 to 6 years old, gitawag na siya og pre-reading stage. Diri nag-start ang bata sa pag-ila-ila sa mga letter. Diri sad nag-start ang bata nga kanang maka-learn sila sa lahang permi nga madungog like mama, papa. And the next is 6 to 7 years old, mo na siya gitawag og beginning reading stage. Diri nagsugod ang bata sa paggamit sa ilahang kanang mga nahibal-an nga mga sound sa letters, sa ilahang kanang mga word bitaw nga mga madungog. The next one is 7 to 9 years old is kitawag na siya og fluent reading stage. Diri na nagsugod ang mga bata sa pagbasa og nagsugod na sad sila diri sa pagsabot sa mga mga complicated nga mga storya. Then mas gusto na sila nga kanang magbasa-basa, then ang ilang pagbasa is kanang murag paspas na. The next is 9 years old and above. Gitawag na siya og advanced reading stage. Diri na nagsugod ang mga bata sa pagbasa sa kanang mga difficult nga mga words. Diri na sad sila magsugod nga kanang sige na sila pangutan na about sa ilang mga gipangbasa. Mas gusto sila nga kanang makasabot na sila sa ilang gibasa ingana. So attention is kanang gusto na nila nga tagaan sa attention, especially inig naa sila yung mga pangbuhaton. Like, gusto sila nga kanang mag-focus bitaw sa ilang mga schoolworks nga buhatonon. Creativity. Ang mga bata din na stage is kanang open na sila to explore din mga new things. Ang mga bata sa daan na stage is need sila og kanang little guidance og support sa ilang mga parents, especially inig kanang na sila mabuhat na kanang like kinahanglan tang ilara yung own kanang nagamit ilang pagka-creativity, even though small things na kanang dako na kayo na sila og kanang kalipay nga silang kaugalingon. It's because nahuman nila samot na og kanang na ay support gikan sa parents ingon ana. The next one is the impact of media. So sugod pa di ay 1950s nga nangandoy na nga kanang every classroom na untay television. It's because kanada nga year nag-start na nga kana naginahinay na bitaw og kakuan ang technology. Hangtod karon nga nagamit ta gyapon nato, it's because kanang mapadali bitaw ang pag-discuss or sa mga kuan sa schools pag naay television kay dili na siya kanang hassle. Less hassle na siya. Mao ni siya ang impact sa paggamit sa television. The last is media and aggression. So according to the public health, ang bata kuno if kanang sige gamit og media is daghan kayo siya og mga negative results. Number 1 is children will increase antisocial and aggressive behavior. Next is children may become less sensitive to violence and those who suffer from violence. And the third is children may review the world as violent and mean. The fourth is children will decrease to see more violence in entertainment and real life.
And the last is children will review violence as an acceptable way to settle conflicts.